Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Makapangyarihang aming Ama, kami nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa buhay na bigyan mo sa amin. Salamat sa oras na kami nakakatipon para purihin ka, sambahin ka at pasalamatan ka sa lahat ng mga ginawa mo sa aming buhay. Salamat sa lakas. Salamat sa good health, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu na patuloy mag-guide sa amin sa araw na ito. Salamat sa word na aming mapapakinggan sa araw nito, Panginoon. Ito patuloy mag-minister sa bawat isa sa araw na ito. Salamat sa gagawin mo, Panginoon. Salamat sa iyong presensya. Salamat at itong aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. I lay it all down. I lay it all down. I lay it all down in worship. I lay it all down. I lay it all down. I lay it all down in worship. I lay it all down. I lay it all down. I lay it all down in worship. I lay it all down. I lay it all down. I lay it all down in worship. In worship. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga nakikinig sa ngayon. Narito po kami upang pagtalakayin ang tungkol sa librong ito na kung saan in-introduce po ng ating mga kapatiran sa huli po nating video na kung saan pinapamagatan ng pundasyon para sa espiritual na paglago. At ito po ay may tatlong bahagi at amin pong tatalakayin ngayon ang unang bahagi kung saan pinamagatan itong mga hakbang at yugto. Sa ating pang-espiritual na buhay po kasi ay mayroon din tayong kinakailangang hakbangan upang makarating tayo sa isang yugto. Kumbaga sa English ay ito po ay steps and stages. Naiintindihan po naman natin kung ano ang ibig sabihin ng paghakbang at yung mga yugto na kung saan ay sa English ay stages. Sa ating paghakbang, tinawag itong paghakbang at mga yugto dahil sa ating paghakbang, ito ay sumisimbolo na ito ay ang paggawa, pagkilos para makaalis ka sa kinatatayuan mo. At ang yugto naman po ay yung mga narating natin sa buhay. So, sa spiritual na buhay po natin, hindi po ba't ito ay importante kaysa sa ating makamundong buhay? So kung kayo po ay aking tatanungin sa ngayon, ano po ba ang mas importante? Ano ang pinakakailangan mo sa buhay? Sigurado po ako marami pong magsasagot dyan ng pera, di ba? Dahil pera po ang umiinog, ang nagpapainog sa mundo ngayon. Pero mas may mahalaga pa po sa pera. Hindi pa naiisip ng ibang tao na ito, ang bagay na ito na pinakakailangan natin sa buhay. Ito yung may nakagawa na
pero hindi pa nila alam. Pero may nakagawa na. Ang gagawin na lang po natin ay tanggapin. At ito po ay ang pagkilala kay Jesus. Ang pinaka-importante sa ating buhay ay ang pagtanggap kay Jesus. Mas importante ang buhay sa spiritual kaysa sa buhay natin sa mundo. Dahil ang buhay natin sa mundo ay ito lang yung parang introduction lang natin to. Hindi po ito yung kakain ka, magtatrabaho, iinom, kakain, tapos mamatay. Hindi po doon nagtatapos. Ito po, nasa introduction pa lang po tayo. At pagkatapos ng buhay natin sa mundo, doon na talaga yung pinaka-importanting buhay natin, ang eternal life. Kung tawagin sa Tagalog ay ang habang buhay. Meron po tayong 6 na hakbang na dapat tandaan sa ating pang-spiritual na buhay. At ito po ang unang hakbang, personal savior. Marami, napapakinggan na po natin ng personal savior o kasi sa Tagalog ay ano ba yan? Personal na tagapagligtas. So, personal na tagapagligtas, na kung saan ay, yan po ay si Jesus. Merong taga-Galilea na nagtanong kay Jesus, paano nga ba makakapunta sa langit? Yan po si Nicodemus. Tinanong niya po si Jesus nung siya ay nangangaral, paano ba makakapunta sa langit? Sinagot siya ni Jesus. At ito, ang sinagot siya ni Jesus at ang sinabi niya ay kailangan maipanganak ang tao muli. At yan po ay makukuha natin sa John 3:7. Sabi ni Jesus, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kaya na kailangan nga kayo'y maipanganak na muli. So kung tawagin po ito, kilala po natin ito sa born again. Pero sa panahon ngayon, ang salitang born again ay nagiging religion na po. Ngunit hindi po ganun, sapagkat ang pagiging pagka-ipanganak muli, ito ay sa spiritual. Hindi po makukuha ito sa religion o sa kung saan lang dyan. At ito po ang ibig sabihin na ang pagtanggap kay Jesus, yun po ang tinutukoy na na kapanganakang muli. Sapagkat once na tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, ang espiritu natin na luma, papalitan ng espiritu ni Jesus. So, ganun po nangyayari ang kapanganakang muli na mas kilala natin sa born again nga. So, kung in-invite mo si Jesus, syempre, aasahan na natin yung may igagay tayo ni Jesus, ituturuan niya tayo kung anong gagawin, at palalakasin ka niya kung ikaw ay nanghihina, physically or spiritually. General po yan. So, hindi lang sa spiritual po, dahil ang ating Diyos ay pang-general na yan. Siya ay makakatulong sa ating financial, sa lahat. At lalong-lalo na sa spiritual. So, paano natin tatanggapin si Jesus? Ganun na, yun ang katanungan. Paano nga po? Ito po ay makikita natin sa Romans 10:10, kung saan, sorry po, Romans 10:10. Sabi dito, ito ay sapagkat sa pamamagitan ng puso, ikaw ay sumasampalataya patungo sa pagiging matuwid. Sa pamamagitan ng bibig, ikaw ay magpapahayag ng patungo sa kaligtasan. Supporting verse po dito sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakaliwanag po sa atin na sinabi sa Biblia na si Jesus lamang ang daan papunta sa langit. Hindi po ba? Ngunit bakit marami pa rin po ang hindi naniniwala sa ganitong bersikulo? Ang ibig sabihin lamang po ay napakadaling kahit na hindi ito ipaliwanag ng ekspertong pastor, sa pagbasa at pagbasa mo pa lang, malinaw na. Madali lang po yan. Kumbaga sa airplane, hindi ka makakasakay kung walang ticket. Kung sa Facebook, hindi ka makakapag-login kapag walang password. Sa langit, hindi ka rin makakapasok kung walang Jesus. Hindi po ba? Napakadali po siyang intindihin. At bibigyan ko lang po kayo ng kaliwanagan. Saan po ba tayo niligtas ni Jesus? Makikita po na konting pahakyaw. Iniligtas po tayo ni Jesus sa kapahamakan.
Sapagkat sinabi niya, tayo ay makasalanan, hindi po ba? Yan po ay nasa Romans 3:23. Lahat po ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. At ano nga po ba ang kabayaran ng kasalanan? Nandun po sa Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At hindi po ito kamatayan sa laman. Kamatayan po ito spiritually. At naroon din po at ang death na yon, ang kamatayan na yon, yun po ang ibig sabihin ng impyerno, ang lake of fire, impyerno. So, yun po ang nakikita ng Diyos. Nakikita ng Diyos yun na kapahamakan sa atin sapagkat tayo ay papunta na lahat doon. Wala nang matuwid. Papunta na tayo sa ating kapalaran ng impyerno. At yun ang doon po hinuhugot ng Biblia na dahil sa pag-ibig ng Diyos. Doon po hinuhugot yung word na yun. Dahil sa impyernong yun, dahil mahal tayo ng Diyos, nakikita niya ang impyernong yun na doon tayo papatungo. Kailangan niya bumaba si Jesus ngayon. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo. Kaya si Jesus noon, nung naparito siya, hindi importante sa kanya na niyuyurakan siya ng kanyang mga nilalang. Na tinutugis siya ng kanyang nilalang. Hindi yun ang nakikita niya sa mga tao. Hindi po ba't kung ikaw ang mayaman, ang katulong mo, niyuyurakan ka, ano ba ang gagawin mo? Hindi ba you're fired? Hindi ba kung ano-ano na lang ang sabihin mo? Pero si Jesus hindi. Ang nakikita niya sa atin ay ang naaawa siya sa atin sa ganung pinapakita ng tao sa kanya, ng nilalang niya sa kanya. Naaawa siya dahil alam niya na ang impyerno ang patutunguhan natin at hindi tayo maliligtas kung hindi siya magpapapako sa krus. So, yun po ang dahilan kung bakit kailangan nating tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Amen. So, pagkatapos mong tanggapin si Jesus na Diyos at tagapagligtas mo, meron ka pang dapat gawin. At yan po ay kailangan mong magpabautismo sa tubig. Ano po ba ang ibig sabihin ng bautismo? Kinuha po ito sa Greek, salitang Greek, na ang ibig sabihin ay baptizo. No, na ang meaning po ng baptizo ay ilubog, isawsaw. So, ganun, nakikita naman natin po sa history na mga pelikula na kung paano na bautismohan si Jesus at ng mga tao noon. Ganun po. At ang ibig sabihin po ng bautismo, yung magsisisi ka sa iyong mga kasalanan. So, saan? Pasensya. Ito po ang supporting verse, Gawa 2:38. Sinasabi ni Pedro sa kanila, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo patungkol sa pagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na banal na espiritu. Kailangan po natin magpabautismo dahil ang bautismo po ay pangangahulugan na parang kalinisan po natin iyon sa ating mga kasalanan. At ang nangyayari po kapag tayo, spiritually po ito, ang nangyayari po kapag tayo nagpabautismo, makikita po natin yan sa Romans 6:38. Doon po dinemonstrate na kung tayo ay inilubog, may iwan na kasama natin si Kristo na namatay. May iwan yung dating tayo, yung kasalanan natin. At sa pag-ahon natin, tayo po ay bago na. Ganon po ang ibig sabihin ng Romans 6:38. Kapag babasahin po ninyo iyon. So, sa pangalawang hakbang po tayo. Salamat, Sister Carol, sa hakbang na isa. At dumako naman po tayo sa hakbang na pangalawa. Ito ay ang pagbibinyag ng banal na Espiritu Santo. Sa mundo ngayon, kailangan natin maging ganap sa pagtanggap ng kapangyarihan na nais ibigay sa atin ng Panginoon. Upang
upang may sagawa at malaman ang tawag sa atin ng Diyos, humanap at tumanggap ng bautismo sa banal na Espiritu Santo. Ito ay nabasa natin sa gawa ng aklat, sa gawa ng Acts, yung Acts sa English. So, puntahan natin yung Acts chapter 1 verse 8 na ang sabi dito ay, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihan hangganan ng lupa. So, anong ipinangako sa atin ng Panginoon na kapangyarihan, di ba? Ano yung mga kapangyarihan ito na ipinangako sa atin? Marami bilang isang Kristiyano. Una, may ibabahagi ako sa inyo, marami talagang mga kapangyarihan ibinigay sa atin ng Diyos. Pero may sisil lang ako sa inyo na pahapyaw lang dito na ang kapangyarihan, ito yung kapangyarihan din na nagbukas sa bulag na mata at puso sa isang tao. Yan ay yung kapangyarihan. Doon sa act din nga sa Book of Acts na yung bulag na nakita na nagkaroon siya ng pananaw, nakita niya yung mga katotohanan. Kagaya yung bulag na puso, yung mga hindi tayo marunong magpatawad. Pag may nanghihingi ng tawad sa atin, wala lang. Pero pag once na tayo ay tinawag o tayo naging nabaptismo na ng tubig o nabaptismohan tayo ng banal na espiritu, yan ay dahil sa pagtanggap natin ng kapangyarihan, yan ay isa sa ating tinanggap ng kapangyarihan. So pangalawa, ang kapangyarihan na ipinangako sa kahit sinong nagaantay sa Panginoon at tagasunod sa Kanya dahil Siya ang Diyos na nagmula sa langit para magligtas sa sangkatauhan. Oh. Meron pa dito, anong gagawin natin sa mga kapangyarihan ito? Dito ay mabigyan tayo ng kalakasan na magbahagi sa Kanyang salita. Mabuting balita at gumawa ng mga sinyalis o himala gaya ng pagpapagaling sa mga may sakit at magpalayas sa mga masamang espiritu at sa pagligtas sa Ebanghelyo. At sa yung Ebanghelyo na ito, yung salita ng Diyos, dito tayo naliligtas. Dahil ito yung mga pangako ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, once na siya ay nangako, ibibigay niya. Dahil siya ay tapat. At ang kapangyarihan, na lalo tayong lumalapit sa Kanya. Ang hangarin na magkaroon pa ng malalim na relasyon sa Kanya, sa Panginoong Hesus. At marinig natin ang Kanyang tinig at malaman ang Kanyang mga kalooban para sa atin. So, ang kapangyarihan na ito, kapangyarihan sa Panginoon ay sa tao, ang lahat sa tao ay napaka-imposible. Pero sa Panginoon, imposible. Lahat ay imposible. So, sa katapangan, ang kapangyarihan din ay magbibigay sa atin ng katapangan at pagtitiwala upang maging saksi para kay Jesus. Doon tayo tinawag na binigyan tayo ng kapangyarihan bilang maging saksi. Tagasunod ni Jesus, kung anong ginawa ni Jesus, tayo ang ibabahagi natin sa mga tao. So, tandaan natin yung sinabi sa araw ng Pentecost. Yun yung nabanggit nga kanina, yung araw ng Pentecost, kasi nung buhay pa si Jesus, ipinangako talaga ni Jesus sa kanyang mga disipulo na pumunta kayo sa Jerusalem at kayo ay magsama-sama doon dahil bibigyan kayo na ibibigay sa inyo ng Ama ang ipinangako niya sa inyo. So ito yung Pentecost, nung dumating, nung nabuhay na yung sinabi doon na Pentecost, 50 days pagkatapos mabuhay si Jesus. So doon yung mga disciples, nagsama-sama sila, talagang in one accord, talagang nagkaisa sila. In unity, nagkaisa lahat. Sila nagkaisa. Dahil doon sa pagkakaisa nila, doon sa pinangako ng Ama na sinabi ng Panginoong Hesukristo, yung wind na mighty fire, yung rushing talaga, yung apoy ng banal na espiritu ay pumunta sa bawat kani-kanila doon. At ang lahat ng 20 na tao na doon na 120 na disciples o lahat ng mananampalataya kay Kristo,
ay sila ay nangapuspos ng banal na espiritu. So, ito na yung nandito, yung Acts. Basahin natin yung Acts 2 verse 4. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangapasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu Santo. So ito yung binigay ng Panginoon sa kanila, yung spiritual, yung gifts na, yung magsalita na, as in English, speak in tongues. So nagkaroon sila ng nagsalita sila, napuspos sila ng banal na espiritu at nagsalita sila sa ng iba't ibang wika. At yung wika na yun ay salita ng salitain ng Espiritu Santo. So paano ba tayo magkakaroon nito? Kasi marami sa atin dito na maraming Christian ang hindi pa na-discover yung speak in tongues. Marami rin ang meron yan at marami rin ang wala pa. So, ito, kung paano tayo magkaroon nito na magkaroon tayo ng speak in tongues, kauna, kailangan muna natin mahugasan ng banal na dugo ng Jesucristo. Yung banal na dugo ni Jesucristo, kay kakagaya nga ng 120 na yon na tagasunod kay Kristo sa aklat ng gawa, noong Acts chapter 2, bilang tagasunod kay Kristo Jesus, ay karapat-dapat natin na magkaroon ng kapangyarihan ayon sa kanyang ipinangako. Glory to God! Praise the Lord! Masaya ba tayo dito sa pangako ni Jesucristo? Oh, masaya tayo talaga. So maraming Kristiyano, sabi nga, maraming Kristiyano ang hindi maunawaan ang biyaya ng Diyos na mayroon iba't ibang biyaya na ibinigay sa atin. Kaya nga yung iba't ibang biyaya na ibinigay sa atin, yung iba nga, effective talaga sila na yung nagsasalita ng wikang heavenly language. So, kagaya nito, basahin natin ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 12 verse 7 to 10, na ang sabi dito ay mayroon siyam na biyaya ang banal na espiritu na ibinigay sa ating mga tagasunod ni Jesucristo. So, ang una nito na ibinigay sa kanya yung sinasabing word of wisdom, yung kaalaman, yung salita sa kaalaman natin, word of knowledge. At saka yung pangatlo, yung ating pananiwala. At ang gifts of healing, o working of miracles, at ang propesya, at ang discerning spirit, at yun na yung mga giving tongues na iba't ibang, yung language, yung salita talaga. So ngayon, kung nais natin talaga magkaroon, halimbawa, tayo mga Kristiyano na hindi, o na wala pa tayo niyan, so kung kailangan natin talaga magkaroon yan, ito ang dapat natin gawin. Yung kagaya na, mayroon ditong tatlong susi din na upang tayo talaga kailangan magkaroon yan. Kasi lahat tayo naman mayroon talagang kapangyarihan at lahat ay binigyan tayo talaga ng gifts ng Panginoon. So, ito yung kung halimbawa man hindi pa tayo nakakapagsalita niyan, na kailangan talaga nating mithiin yan, na magkaroon talaga tayo. Ito may tatlo akong case dito o pamamaraan kung paano talaga natin ipaalam. So, una dito yung hangarin. Yung matinding hangarin talaga natin na magkaroon tayo niyan dahil ibibigay talaga sa atin, dahil iyon ang pinangako na ibigay sa atin. Malimbawa man wala tayo niyan. So, puntahan natin doon sa Psalms 37. Ito yung mga supporting verse yung Psalms 37. Ang sabi dito, magpakaligaya tayo sa Panginoon at ibibigay niya kung ano ang mga hangarin natin. So, yun ang sabi doon, na kailangan natin hangarin o matinding hangarin natin yan. So, pangalawa, ito yung sinasabi na humility or kababaang loob. Yun ang sabi dito, na kailangan natin magpakumbaba sa Panginoon, magmanikluhod sa Panginoon. Yun ay kailangan natin. So, ito, meron ditong supporting verse na ang sabi dito ay sa James 4 verse 6 is sabi niya, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasalukuyan ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay biyaya sa mga mapagkumbaba. Iyon ang pangako ng Panginoon. Ang Panginoon nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. So, pangatlo naman, meron dito ang maniwala ka talaga. Kasama na yung maniwala ka, manampalataya ka. Nang sabi dito, kailangan natin paniwalaan. Dito basahin natin dito sa
John chapter 14, verse 12 to 14. Ito yung sinasabi dito. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang magagawa kaysa rito. Ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Sa 13, ang anumang inyong hangarin sa aking pangalan ay yaon aking gagawin. Upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Tapos ito yung number 4, yung verse 14, ang sabi niya, kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ay aking gagawin. Yon ang pangako ni Jesus. Tandaan, doon sa aklat ng Acts chapter 2, ang sabi ay silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Ngayon, kung wala tayo sa hakbang na isa at dalawa, yung salvation, yung kay salvation, prayer of salvation, at saka yung bautismo sa banal na Espiritu, ayun. Ngayon, kung wala tayo sa dalawang iyon, hindi tayo karapat-dapat kay Kristo. So, hindi tayo maaaring mabisa kay Kristo sa nais niya para sa atin. So, lahat tayo ay tinatawag ngayon sa pag-aani. So, lahat ng tagasunod ni Kristo, lahat ng naniniwala kay Kristo, tinawag tayo ngayon sa pag-aani. So, ano ang mga dapat nating anihin? Ito ang nais ko munang basahin sa inyo, ang ebanghilyong ito sa Mateo 9 verse 37. Ang sabi dito, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Sino yung mga manggagawa? Tayo yon. Yung the great harvester is, yun ang Panginoon. Kaya bilang tagasunod ni Kristo, yan ay dahil binigyan na tayo ng kapangyarihan, tayo ay magiging witness sa ginagawa ng Panginoon. Ngayon ay tayo naman ay mag-aani. Bilang tagasunod ni Kristo, ito sa pamamagitan sa pangako niyang kapangyarihan binigay sa atin, tayo ay kailangan mag-ani sa ano-anumang aanihing dapat. So, ito yung mga hakbang. Yung mga anihin natin, yan yung mga ibahagi natin ng salita ng Diyos dahil maraming mga kaluluwang ligaw sa araw na ito. Lalo na sa ngayon dahil kailangan na natin talagang mag-save ng mga souls. Maraming ligaw, kaya nangangailangan sila ng kailangan natin na sila ay akayin natin sila patungo sa kay Kristo. So, punta naman tayo kay Sister Carol sa kanyang hakbang pangatlo. Salamat, sister. Pangatlong hakbang. Ang pagkilala kay Jesus. Sorry, napakalikot ko. So, kung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas, kailangan mo din siyang kilalanin, syempre. Alangan namang tanggapin mo lang siya. Okay, tanggapin para lang hindi makapunta sa impyerno. Hindi po ganon. Kailangan mo siyang kilalanin. Dahil sabi ng ating si Sister Narcisa, sabi niya kapag ikaw ay tumanggap, nakakilala na kay Jesus, ikaw na ay alagad ng Diyos, di ba? So kailangan din natin na akay ng ating mga kasama, nanay, tatay na hindi pa nakakakilala kay Jesus. Ipakilala din natin siya kay Jesus. Amen. So, sino ba si Jesus? Siya rin po ay isang Diyos. Isa po siyang, sa tatlong persona, isa po siya dyan. Hindi po ba, may Diyos Ama, Anak, Diyos Anak, at ang banal na Espiritu. Siya po ang Diyos Anak. At kapag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, maraming pagbabago. Siyempre, ang mangyayari sa atin. Kailangan nating baguhin yung mga luma nating ginagawa. Lalong-lalo na yung mga hindi kaaya-ayang ginagawa natin sa harapan ng Diyos. Sapagkat hindi yun righteous, kailangan nating pag-aralan at kilalanin si Jesus. Paano natin kikilalanin si Jesus?
magtatanong sa kaibigan. E paano pag hindi nila kilala si Jesus? Ang pinaka the best na kilalanin si Jesus ay ang pagbabasa po natin ng Biblia. Kaya nga po may Biblia. Dahil ang Biblia, sa pagbabasa natin ng Biblia, maitutungo tayo. At minsan, dito tayo kinakausap ng Diyos. Dito rin tayo, tawag doon, sorry, dinidireksyon ng Diyos. At, kasi sabi nga sa, di ba, may binigay na Great Commission si Jesus Christ. At yun po yung sa Mateo 28:19. Ito po yung ating obligado bilang nakakilala kay Jesus. Humayo nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. So, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pansarili. Nakatanggap ka na kay Jesus, ikaw ay naligtas na, okay na yon. Kailangan mo rin magkaroon ng compassion para iligtas ang iba. Dahil kapag kinilala mo ng mabuti si Jesus, makakaramdam ka ng matinding pagmamahal sa iyong kapwa. Kung gaano ka kamahal ni Jesus at iniligtas ka sa kadiliman na kung saan ka naroon noon, ganun din ang mararamdaman natin sa ibang tao. Lalong-lalo na kung mga kamag-anak natin yan, dapat huwag lang tayong manahimik. Kailangan nating ipakilala si Jesus sa kanilang buhay. Para kang sa isang bahay na natutupok. Andun ang pamilya mo. Tapos nakatulog sila. Ikaw yung nasa labas. Tinitignan mo lang yung bahay na natutupok. Bakit hindi ka gumawa ng paraan na pumasok sa bahay at habang hindi pa natutupok ng buo yung bahay, iligtas mo sila. Parang ganun din ang ating sitwasyon kapag ikaw ay nakakilala na kay Jesus at nananahimik ka lang. Hinahayaan mo ang iyong mga kaibigan, mga kamag-anak na ganun na lang mabuhay sa kanilang kinagisnan na ang buhay lang ay ganun lang, matatapos lang sa kamatayan. Hindi po tayo talagang, hindi natin kilala si Jesus kapag ganun. So, sa ating pagbabasa ng Biblia, ito ay sinulat din sinabi din sa Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sa pagbabasa natin ng Biblia, dito natin malalaman kung ano ang tama at mali. Dahil kapag Kristiyano ka nga, nakatanggap, yung Biblia mo, nandun lang, hindi mo binubuklat. Paano mo malalaman na yung ginagawa mong kinagisnan kunwari yung pananalangin pa lang kapag ikaw kakain ka na lang kung kakain. Hindi ba't syempre kailangan mong baguhin ng buo ang iyong katauhan. Kailangan mong i-commit ang lahat kay Lord, 'di ba? At malalaman natin 'yan sa Biblia. At sa pagsunod kay Kristo, hindi lang dahil duty, hindi dahil ito ang gusto ni Lord Hindi po ganun. Kailangan din po natin yung bukal sa puso para maramdaman natin yung tagumpay na nagagawa natin. Kailangan namang nagtatagumpay ka pero hindi ka masaya. Hindi po ganun yun. Dapat kailangan natin yung concern, kailangan nating mahalin si Jesus. Yan ang pinaka-importante sa mahalin si Jesus. Sabi nga sa awit 1-2-3, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Andun din po ang kasiyahan. Amen. So, sa Boy Scout at Girl Scout, ang motto po nila ay laging handa. Ganon din po tayo, para tayong Boy Scout and Girl Scout, para din tayong mga army. So, maging laging handa. Kunin natin lahat yung mamahalagang, yung mga kinakailangan, lahat ng kinakailangan ihanda. Pero ang nakakalungkot, marami pong Kristiyano ang humihinto na lang doon. Nakahanda na sila, natanggap na nila si Jesus, nabautismuhan na sila sa tubig at sa banal na espiritu. Pero wala pa rin silang ginagawa. Ganun ka ba, kaibigan? Sa hakbang number 4 po tayo.
Okay, ayon po sa sinabi ni Sister Carol, yun nga yung bilang isang Kristiyano na nakapagtanggap na ng baptismo sa tubig at saka sa banal na espiritu, kailangan natin talagang gawin kung ano ang ating natanggap sa Panginoon, kung ano ang nais niya. Ayon nga sa sinabi ko nung una na kailangan nating gawin ang nais niyang ipagawa para sa atin. So puntahan natin ang hakbang 4. Ang sabi dito ay commitment. O ito na yung sinasabi na kailangan ang pangako natin sa Panginoon. So basahin natin sa aklat ng Awit 37 verse 5. Basahin ko dito in IB Bible, ang kinuha ko nito ay ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin sa Kanya at sa Kanya ay kapangyarihan. At saka kumuha ko ng supporting verse dito, yung Proverbs 16:3, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatag. So, ibig sabihin dito, pag talagang ang pangako natin sa Panginoon, ihabilin natin sa Kanya kung ano ang dapat, yung kumbaga, ibigay natin sa Kanya kung anong dapat na ibigay, yung lahat. Kasi siya naman ang mamayari talaga sa atin. Ginawa ang tao ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Kaya yun ang dapat natin gawin kung anong dapat na ipagawa niya sa atin. Kailangan kung ano man ang dapat natin gawin, ihabilin natin sa Kanya. At siya ay magbibigay at gagawin niya kung ano ang ninanais mo sa Kanya. So, ito yung sabi dito, ito ay mabuti upang malaman na habang ipinauubaya natin ang ating buhay sa Panginoon at tiwala sa Kanya, ganap na pagkatapos ay maaari niyang isakatuparan ang Kanyang mga hinangad. Kung saan walang tapat na pangako kay Kristo. Wala tayong tapat na pangako kay Kristo, sa bibig lang natin pero hindi natin ginagawa, walang batayan na labanan natin yung kaaway. So, hindi tayo magiging makapangyarihan kasi hindi naman natin ginagawa. Sa habang ginagawa natin yung nais na ipagawa ng Panginoon, halimbawa ibahagi natin yung salita ng Diyos. Gawin natin yung pinagagawa niya na magpunta tayo, pagalingin yung mga may sakit dahil sa kapangyarihan ginagawa na natin yung ibinigay niya sa atin. Ibahagi ang kanyang salita at yung mga ibahagyang salita para akayin natin yung mga nawawalang kaluluwa para makakilala sa Panginoon. Madadagdagan ang ating kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Mas lalo tayong magiging powerful. So, ang sabi nga dito, dito napunta tayo sa Salmo 86 verse 11. Ang sabi nga dito, ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Mayroon akong kinuha dito na makakapag-encourage sa atin. Ito yung sinabi dito na talagang lumalakad siya sa anumang kagustuhan ng Panginoon. At ipinauubayan niya kung anong sabihin ng Panginoon sa kanya, gagawin niya. Kahit man ito yung sa Genesis 22 verse 6 to 7. Ito yung buhay ni Abraham. Si Abraham matagal na siyang hindi nagkaanak. Ilang taon siya nagkaanak, 75 siya nag-asawa, tapos 100 siya nagkaanak na talagang as in pinaghirapan nila na nag-antay sila, nahirapan sila na nagkaroon na sila wala na sila ng pag-asa na magkakaanak siya. So, dahil nga doon siya ay tapat at ipinaubaya niya sa Panginoon, binigyan siya ng anak. Yun na yun si Isaac. At dahil nga ipinaubaya niya sa Panginoon kung anong sabihin sa kanya ng Panginoon, sinusunod niya. Kahit parang siyempre sa una, masakit man sa loob niya na patayin yung kanyang anak. Pero dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon, dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, dahil alam niya na yung anak na yun ay galing sa Panginoon, susunod siya. So, ang gusto ng Panginoon sa kanya, sinabi ng Panginoon na ialay mo sa akin ang iyong anak. Una, parang naiba yung kanyang pakiramdam, pero sa kalaunan ay yun, ay sinunod niya. Yun ang
dahil doon sa ginawa niya ang gusto ng Panginoon, biglang nagsalita ang anghel nung papatayin niya si Isaac. Nagsalita ang isang anghel, Abraham, Abraham, huwag mong gawa ng masama ang iyong anak. So doon nakita ng Panginoon kung gaano katapat si Abraham. Yun, nawa, maging tapat din tayo kagaya kay Abraham. So, punta tayo sa James 22 or Santiago 2 verse 22. Nakita mo na ang pananampalataya. Ayun, nakita na ng Panginoon ang pananampalataya talaga ni Abraham ay gumawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Kagayang sa kwento ni Abraham. So, ang aking pangako, ito yung mga pangako natin na dapat natin gawin na ipangako sa Panginoon. Ang aking pangako mula sa Panginoon ay ito'y makatutulong sa paglago kung hindi natin sasabihin hindi sa Panginoon. Kagaya kay Abraham, hindi niya sinabing hindi. Kay Jesus, ang pupunta ako mga tagasunod ni Kristo kasi sila ang Panginoon nangungusap sa kanila o pumunta ka sa isang lugar na ito. Kung saan sinabi ng Panginoon pumunta ka doon, sumunod ka. At gawin mo kung ano ang ipinagagawa. At hindi kailanman sasabihin na hindi sa Panginoon. Bilang tagasunod, kailangan lagi tayong yes kay Jesus. So ang ating pangako kay Jesus sa simbahan, ang ating pangako ay hindi lamang sa simbahan, o sa proyekto, o sa ministeryo. Kundi yung pangako talaga bilang isang Kristiyano ay pangako natin na ginagawa natin para kay Jesus. Hindi para sa kung saan-saan. Konektado kay Jesus talaga. So kung sasabihin mong hindi, tinatanggihan mo ang Panginoon, tinatanggihan natin ang Panginoon. Kung sasabihin natin hindi, sa Panginoon, tinatanggihan natin siya. At ang oportunidad na gamitin tayo bilang daluyan na gawin natin ang anumang nais niyang ipagawa sa atin, magiging walang saysay. So, meron akong kunting testimonial about dito. Basahin muna natin yung Jeremiah 33 verse 3. Ayon sa Jeremiah 33 verse 3, ang sabi dito, tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangangalaman. Ito yung aking patutuo bilang maikling patutuo lang sa aking employer. Yung aking employer, nung nag-pray ako sa Panginoon, ang sabi lagi akong tumatawag sa kanya, nabigyan ako ng employer na ganito, na employer, lahat ng sinabi ko, binigay niya. So pagdating ko sa Hong Kong, dahil nakita ko doon ang employer ko, yun ibinigay ko talaga, doon ko nalaman na yung employer ko na yun, ibigay talaga ng Panginoon sa akin. So, nagkaroon ako ng compassion na akayin ang aking employer na makakilala kay Jesus. Kasi una sabi niya, wala akong Diyos. Hindi ako marunong magdasal. Ang Diyos namin, ang sarili namin. So, nagkaroon ako ng compassion na ang bait ng amo ko. Gusto ko rin siyang maakay sa Panginoong Hesukristo. Gusto ko rin makakilala siya sa Panginoon. Iyon, dahil hinihiling ko sa Panginoon, tumatawag ko sa Panginoon. Alam ko, Panginoon, na itong employer na to binigay mo para sa akin. Gusto kong makakilala siya sa iyo. So, 4 na taong na pananalangin, sabi ko, Lord, maglilimang taon na hindi ko pa naaakay ang aking employer. Parang hindi ko pa nagagawa yung nais mong ipagawa sa akin. Tulungan mo ako na magawa ako na may pakilala siya sa iyo. So, gumawa ang Panginoon ng hakbang na maibahagi ko ang salita niya sa aking employer. Nagkasakit siya, tapos doon ko na ipinasok sa kanya ang salita ng Diyos na si Jesus ang tagapagligtas. Siya ang nagpapagaling sa mga may sakit. Ibigay mo sa kanya lahat. So, prayer, worship, yun ang ganun. Awa ng Diyos. Tumanggap ang aking employer kay Jesus. At ngayon siya ay aktibo na sa simbahan. Purihin ng Diyos. So, ito na. Ang sabi dito, ang hamon ay handa na ba tayo? Handa na ba tayo? Yan ang hamon ni Jesus. Handa na ba tayo?
na gawin kung anong pinagagawa sa atin. Hindi natin kailangan maging espesyal. Humawak lang tayo kay Jesus o magpahawak tayo sa Kanya. So, punta na naman tayo sa hakbang 5 kay Sister Caro. Praise God. Hakbang pang-5. Handa na po ba tayo? So, syempre sa ating pananampalataya kay Jesus, naroon na hindi mawawala ang mga hadlang. Dahil yan po ang trabaho ng ating kaaway, ang hadlangan tayo para hindi tayo magpatuloy. At ang mga hakbang na ito, mayroon po tayong 6. Hindi po hakbang. Mayroon po tayong 6 na hadlang. At ito po ay, hindi po ito yung talagang mga nailista lang po ito. Marami tayong mga hadlang pero bibigyan ko kayo ng 6. At ang mga sagabal na ito ay madalas nasa babae, nasa katauhan ng babae yan. So, ang una, ang napipilitan. Yung parang mabigat ang loob mo na maging Kristiyano ka. So, sa English, reluctance. Yung ayaw mong kumilos, ayaw mong gumawa ng gawaing pang-spiritual. Madalas nangyayari ito sa mga lumaki na Kristiyano. Na lumaki na silang ganun, so parang routine na lang sa kanilang buhay ang pagsimba. Sabi nga yung sa example dito, masaya na ako na ganito. Nagsisimba naman ako linggo-linggo. Mas mabuti naman akong tao, kagaya ng iba. Ganun yung hindi bukal sa ating loob ang pagsunod kay Jesus. So, ang pangalawa, ang takot. Ganyan ako noon, yung takot ko na hindi ko magagawa yan. Kapag sinabi, ikaw nga mag-prayer sa offering. Ay, hindi ako, ayoko, takot ako, nahiya ako. Ganun pa ako noon. Pero, ang sa iba, sinasabi nila na pagka-humble daw ang shy, pero ang totoo po yan, ang shy ay pride. Yan po, yung takot mo na magkamali ka tapos pagtawanan ka ng mga tao. Ganun ba? Ang natatakot ka sa pag natawanan ka nila. Hindi, di ba parang ang pagsilbi po sa ating Diyos ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa Diyos. Kaya kahit nauutal-utal ka sa pag-prayer, sumunod ka, gawin mo yun, huwag kang matakot. Aba? At ang pangatlo, mga problema sa bahay. Unang-una na po yan kapag hindi po Kristiyano ang asawa mo. Sabihin mo, ay mahal, punta ko ng Bible study Bible study, lagi na lang ganyan. Wala ka nang pinagkakapirahan dyan. O, di ba? Palaging hadlang ang asawa. Di po ba? Yun po. At marami pang mga sa bahay, yung mga gawaing bahay. Ay, naku, maglalaba pa ako. Kayo na lang muna. Sa next na lang ako, ha? Maglalaba pa ako. Marami pa akong may anak ako. So, sa ang number 4 ay ang hilig natin na gawan ng imahe ang ating sarili. Buti kung positive, kung negative. Sinasabi natin na kapag inatasan ka na mag-prayer, sabi mo, ay hindi, wag, ikaw mas magaling ka ako, wala akong alam Yung ganun ba na, natin na, parang dinadown natin yung ating sarili na wala kang halaga. Hindi po totoo. Yan po ang binubulong ng kaaway sa ating mga isip na, uy, wala kang alam, huwag kang tatayo doon. Ganun ba? So, huwag nating hayaan na dahil ang pag-iimahin ay yung sariling imahinan, dinadown natin yung sarili natin, yan po ay bulong ng kaaway para hindi ka lumago sa iyong pang-espiritual na buhay. At saka, di ba, ginawa tayo ng Diyos na espesyal. Ginawa tayo, napaka-precious natin sa kanyang pangamata. Kaya huwag mong sabihin na wala kang alam. Apo. At ang panglima, pagka makasarili, yung ito na, tinanggap mo nga sa Jesus sa iyong buhay, pero ang nasusunod yung sarili mo pa rin. Si Jesus nasa labas ng puso mo. Mas inuuna mo yung sarili mong,
kagustuhan, yung maligaya ko dito eh. Ito na muna. Ito na muna ang gagawin ko. Ito ang gusto ko. Kapag sinabi ng Diyos, magsimba ka. Tika muna, ngayon ko lang makikita yung friend ko eh. Di ba? Napaka makasarili. Tapos kapag may problema tayo, Lord! So, wag po ganun. Wag po tayo maging makasarili. Kapag tinanggap mo si Jesus, dapat priority na natin si Jesus. At ang huli, ang pagpapaliban. Ito na, sumusunod nga tayo. Pero, ang hilig mo sa mamaya na, bukas na. Ay, bukas na ako magbabasa. Kasi, ngayon, may pupuntahan ako. Tapos, bukas may gagawin ka ulit. Ay, bukas ulit. So, tapos, kunwari, meron kang kaibigan, may sakit. Ang sabi ni Lord, bisitahin mo yung kaibigan mo, panalangin mo naman para gumaling. Sabihin mo, ay naku, ngayon ko lang makikita yung friend ko na ito, bukas na lang. Bukas ng bukas ka hanggang sa yung may sakit na kaibigan mo, namatay na. So, kapag tayo ay susunod sa Diyos, kailangan nating paglabanan ang lahat ng hadlang na ito. Ito po ay hindi ating pagkatao. Ito po ay bulong ng kaaway. Hindi po ito ang tayo. Opo, huwag kayong maniwala na ganito na ako eh. Hindi po. Tayo po ay binago, di ba? Ang si Jesus ay nasa atin na. So yun po ulit ang 6 na hadlang. Ang napipilitan, pangalawang takot, pangatlo, ang problema sa bahay, pangapat, ang sariling imahe, at ang 5, pagkamakasarili, at panghuli, pagpapaliban. Sa step 6 po tayo. Salamat muli. Punta naman tayo sa hakbang pang-6. Ang sabi dito ay gumawa ng kaparaanan kung paano tayo makakalapit at makakagawa sa anumang naisikagawa ng Panginoon. So, balikan natin itong hakbang mula 1 hanggang 6. Na ang sabi dito ay ang personal savior o si Jesus ang ating sariling personal na tagapagligtas. So, kailangan talaga natin tanggapin si Jesus kasi ayon sa kanyang pangako sa nasusulat sa Biblia sa John 14:6 na ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. At walang makakarating sa langit kung hindi dadaan sa akin. Walang makakarating. So, ibig sabihin, kailangan talaga natin tanggapin si Jesus sa buhay natin. Ang pangalawa naman ay ang pagbibinyag ng Banal na Espiritu Santo. Gaya nung aking nabanggit kanina, kung tayo ay nabinyagan ng Banal na Espiritu Santo, ang pangako ng Panginoon ay bibigyan tayo ng kapangyarihan at magiging saksi tayo sa Kanya kung anong ginagawa niya. So kung ano man ang ginawa ni Jesus dito sa lupa, ay ganun din ang ating gagawin. Yan. Ang pangatlo naman, yung sinasabi dito na know Jesus. Na kailangan natin malaman, sino ba talaga si Jesus? So, kung paano natin malalaman si Jesus, ayon diyan, magbasa tayo ng Biblia. Kasi, sabi pa nga doon sa John 1:1, Englishin mo na lang. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ibig sabihin, ang sabi doon, ang salitang yun ay ang Panginoon. So, makikilala natin talaga si Jesus kung tayo lagi magbabasa tayo ng Biblia. Dahil ang Biblia ay ang salita ng Diyos at ang si Jesus na rin. So, pangapat, ito na yung sinasabi dito na ang commitment o ang pangako natin sa Panginoon. Yun, hindi tayo magsasabing hindi tayo magsasabing, yun nga yung walang hindi kay Jesus, laging yes. Go tayo lagi. Gawin natin kung anong pinagagawa niya sa atin. Ang pinakamagandang pangako dito ay ang bigyan ko kayo ng verse dito. Yung pangako na, ang pinakamagandang pangako na dapat natin talagang sundin doon sa Matthew 22, verse 37 to 38. Sabihin ko na lang din na English. Na sabi nila, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, in all your being, sa ating buong lakas, katawan natin, mahalin natin ang Panginoon. Tapos ang sabi niyan, love your neighbor as yourself. So, mahalin natin ang ating mga kapitbahay, kung sino man mga tao, gaya ng pagmamahal natin
sa ating sarili. So, ito naman yung panglima, yung hindrances, yung sagabal sa pananampalataya kay Jesus. Ano ba yung mga sagabal na yan? Yan nga yung maraming kagaya doon sa the parable of the wedding banquet, na inutusan ng ama na yung mga inimbitahan, dahil sila ay busy sa kanilang negosyo, sa kanilang sa lahat ng gawain sa kanilang tahanan, wala silang time na pumunta doon. So, kawawa pag hindi natin sinunod ang ating Panginoon dahil siya lang talaga. Huwag tayo magpatalo sa mga sagabal na ito dahil ito ay gawa ng kaaway. So, ang panganib naman ito ay yun ang sinasabi na gumawa ng kaparaanan. Ayon sa nabanggit, yun ay dapat nating gawin. Nandoon na, nabanggit na yung mga kaparaanan. Salamat po, ang papuri ay lahat. Papuri sa Panginoon at sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Salamat po. Glory to God. Well, we're very happy to have you here today, and we have some visitors. And their names are Joy, and so we got lots of joy. We'd like for them to introduce them. Come on out here. Oh, don't be afraid. Come on. And this Joy also, we want her to. I want you to give your names, please. Okay. What is your name? I'm Joy Joy what? Maranyon. Joy Mirandam. Okay, what's your name? My real name is Josephine Balaong, but I met Pastor McNeely since 1994, and he was give me the name Joy. As my employer was the friends of Pastor before and until now, so they all called me my name Joy. I was 53 years old today. Well, happy birthday. All right, and you work in Chinyi, is that right? On Chinyi Island. Well, you work for a very large family, or you have any children to take care of? One children po sir. Only one child. How old is that child? More than 2 years old. Is it very hard work? Yes, Pastor. Very She's hard work. naughty. Well, Joy, what are you doing? Wow, is the very nice employer I have. Where are you working? It's still in Mr. Yun. Oh, Mr. I've been Yun. How long have you been there? I started working with Mr. Yun since 1994. Wow, And my I went back goodness. home in 2004. You came And back then I came again? back again 2008. And then I went back home 2013. And I just come back Hong Kong again 3 weeks. Oh, so I'm very I have the happy. same, so I've been back in and out in Hong Kong Okay. for 3 times with one employer. Oh, well, we're very happy to have you come back. Yeah. And we will hope you will come back here every Sunday you can. Well, since Where is your employer? I've forgotten Mr. Yun. Where is he Mr. living? Yun is living in Chunmun. Oh, in Two Moon. Well, that's very Very, close. very close to the town center. Oh, it's very close for you to Well, come here then. I've been away from the church from Pastor McNeely since 19. Wow, many years. I don't know. Because I and Pastor McNeely working together before in the church. As Josie Alamani had got a problem, I remember. Yeah. Got a problem in the hospital, and Pastor McNeil and I worked together very hard so that we can get her out from the hospital before, and until Josie Alamani meet her husband now, and I'm the one. Josie's in Yes, the I am the States. one standing mother of Josie Alamani until they get married and she go to America, and then I was lost from the church. That was 2000, I think, because when my family got accident, and I don't feel peace of mind. All the people around me before, so I talked to Pastor McNeely. I need to be away for a while because I want to find myself also. As
that is very strategic, The family car accident is, I spent a lot and I lost everything. But I thanks God, all the family members is alive, Even I lost everything. I when the pinatubo ko a rap in our place, we lost everything, the house and everything. And after how many years, and then my family met the family car accident. That was before the millennium. So, but then I've been away that time in the church because of this kind of this. No. This some because if you are working hard with the church, there is some what is this what is it? Challenges? Challenge, yes. But then I was standing on myself. I said, I've been away in the church, But then I want to be alone. I'm preaching for myself to be alone, and I don't want to lose away from God. So I stay along the sea in Gold Coast. I'm praying, I'm preaching for myself alone. I said, God, if I cannot hold you, please hold on me. Please hold on me. And then I meet a friend, bring me back to the Catholic Church. So I always remember the preaching and the words I read in the Bible that it is not the religious will save you. It is how you commit yourself to God. Okay? So, I go back to the church. I joined the mission. I joined the mission in the church. So when my family met the family car accident that is before the millennium, I am in a very, very high activity in the mission in the church. So I've been roaming around Hong Kong, helping some other needs domestic. But before, that was 1994, Pastor McNeil and I were helping a lot of Filipino have the trouble, 1994 is before that, maybe you don't know that all Filipinas, most of the Filipinas is the borrow money from the bank and you put the passport. This is what Josie Alamani got in trouble. Yeah. Get in trouble. So she helped friends. You borrow money in the bank and then you put the passport. And then, so this is committed into bank. But then that time, Josie Alamani have the problem for the financial. So they cannot, and then the friends cannot pay the bank. So she got sick, very sick, because of the too much problem. And then the employer told the police that she's crazy. They put her to the mental hospital. Yes. And then they don't want her to come out. So I and Pastor Manili working hard for that. So after that, I go to, what is it? That's why I told you before that I don't want to show in the TV anymore because before, back to that time, I and Pastor Manili, we go to the South China Morning Post for this case of Alamani. And that time, the president in Philippines is Fidel Ramos. Way back time, from Hong Kong, direct to the Malacanang, I am the one calling to President Ramos so that we can get the support to Alamani to bring out from the hospital. Within 2 hours from the Malacanang, support from Malacanang, I go around in Hong Kong
to the immigration and the Philippine consulate, we get alimony at 2 o'clock p.m. from the hospital. You see? So anywhere we go, kung hindi natin hindi natin tatalikuran ng Panginoon at nandito sa atin, we are alive. We are alive. Yeah. So anyway, sabi ko nga na I've been away from Pastor Charles, but inside of my heart, I'm looking for him, you know. So umuwi ako sa Pilipinas 2004. Okay, I stayed in Philippines for more than 4 years, and then I came back. I went to Chunwan to the church, but I found no more. And I heard that the church is in Chinchachoy, in Colon Park. No, it's never I've been been to there. Gold Park. I've been there. I cannot find, but because I lost all the contact already, because I've been in Philippines for more than 4 years. So I just How did you find us again today? now I find alimony in the Facebook. Oh, you found her in the Facebook. I see. find her Josie Facebook. Alemani, you Yeah. found her in Facebook. So I say, where is Pastor Charles? It's in Chunmun. You go and find him. Oh, not now, because I just came back. I don't have money to move. So wait until I got my salary. So I just got my salary yesterday, and so I just come. Yeah. Praise God. Very good. Okay, that's fine. All right. Well, we hope that you, if you're watching this, will come and join our fellowship in Sulam Village, in near the Gold Coast, in the New Territories. And you can telephone me on 916666232 if you want to know how to come here, or send us a Facebook message. Good you have joined us today on this video. Amen. But